vacation na naman dito sa Turkey. 9 days po ang holiday. Ano ang kahalagahan nito? Advantage and disadvantage to the Filipino workers living in a Turkish family and a Filipino married to a Turks. So this is very important. You will learn here something. So watch out. And those who didn't subscribe yet, so pa-subscribe naman ng channel natin, pa-click lang din ng bell button para po updated po kayo sa mga videos ni Inda. So guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, the ambitious YouTuber dito sa Turkey. So pag-uusapan natin today, what is the importance of these days for the Turkish people and for us also as foreigners. Bakit mahalaga sa ating mga foreigner or non-Turkish citizen or Turkish citizen na mga foreigner at lalong-lalo na sa mga Turko ang mga araw na ito? Kung sa atin sa Pilipinas, ang tinatawag nila ito ay mahal na araw. Kung sa mga Turko naman ay ito the Eid, ang tinatawag nga dito, ang Bayram. Napakahalaga ang mga araw na ito sa bansang Turko, lalong-lalo na rin sa mga Muslim na bansa sa buong mundo. There are two special occasions, big days in Turkey. So this is the Eid Ramadan. Ito yung Eid during Ramadan. After Ramadan, may holidays. At ang Eid al-Adha or ang Feast of Sacrifice. Kurban Bayram ang tawag dito sa Turkey. Ano ang mga ginagawa ng karaniwang mga Turko at mga mamamayan dito during these two special occasions? Para sa mga katulad kong manggagawa, ako po ay nagtatrabaho dito. So mahalaga sa akin ito. Kasi government declared this time 9 days holiday. So ang actual resmi tatil or ang holiday, special holiday is on the 27th of the evening, 28, 29, and 30. So 3 days po yan usually sineselebrate ang Eid al-Adha or Kurban Bayram at 3 days din po ang Eid al-Fitr or Eid Ramadan. So, ito po ang mga tinatawag na napakahalagang okasyon dito. Ang Turkey po ay nag-declare ng 9 days holiday. So, ang mga tao po from last week of Saturday, umuwi po yan sila sa kanilang mga lugar kasi nagkakatay po yan sila ng hayop. Hayop, yes, hayop ang pinag-uusapan dito. So, hindi po lahat ng hayop ay pwede mong i-sacrifice. Ang pwede lang pong i-sacrifice ay yung may 4 na paa. So, hindi po pwede ang manok, ang hindi, or ang turkey, or any other animals. So, animals who have 4 legs could be as do as feast of sacrifice. Usually po ang mga tao dito ay nagkakatay ng baka, ng sheep, ng kambing. So, kung baka ang kinakatay, pwede pong maghati-hati ang mga kapamilya. Kung ang lamb po or ang kitchi, pwede rin pong maghati-hati kayo. Kasi ang pinakamurang kambing ngayon ay nagkakahalaga ng 4,000 o 5,000 Turkish lira. So, pag baka po ang kinakatay dito, ito po ay naghahalaga ng 16,000 to 20,000 depende po sa bigat. So, naghahati-hati po yung mga pamilya ng price nito at hinahati-hati din po ang karne. Pero kami po, usually before nagkakatay kami, so now hindi na po kami nagkakatay talaga kasi kailangan mong umuwi sa probinsya at doon ka magkatay. Meron namang katayan dito sa Antalya pero hindi kami masyado religiously doing this feast of occasion ng Feast of Sacrifice. So, before, nagkakatay ka kambing lang. Nung punta yung nanay ko, nagkatay din kami ng kambing. Yung pagkapanganak ni Asia, at saka yung after the wedding, special days po yung makatay. So, para sa mga kababayan nating mga household worker or mga yaya or living with a Turkish family, ano ang advantage nito sa inyo? Siyempre, pag Bayram, nagbibigay ng pera yung amo, yung mga kakamag-anak niya, yung mga lola niya, kung sino pong nagbibisita sa inyo, usually nagbibigay sila ng pera.
Ano naman ang disadvantage nito sa mga household workers? Siyempre, maraming bisita, marami kang liligpitin, marami kang lilinisin. Aside na mag-alaga ka ng alaga, meron ka pang tidy out, maglinis ng mga kinainan ng mga bisita. So, pero ang pinakamasarap naman po ay karamihan po sa mga nagbibisita, lalo-lalo na kung ang alaga mo ay matanda, or kayo po ay may edad na yung iyong amo. So, nagbibisita sa inyo, nagbibigay po ng pera sa mga bata. At kung ikaw po ay yaya ng bata, binibigyan ka rin po ng hadiah or pera. Ang disadvantage at advantage dito sa mga may among mga mayayaman at nagbabakasyon sa mga rest house nila, sa mga hotel or sa mga iba-ibang city. Syempre, ang disadvantage, syempre alam mo naman mga Pilipino tayo, ayaw natin ng sikat ng araw, ayaw ng mainit. O syempre, ngayon summer ngayon, magbiladan po kayo ng alaga mo sa dagat. So, iitim ka. O syempre magsombrero ka, iitim ka pa rin. Yung anak mo, alaga mo lumang, lalangoy ka rin. Alangan na hindi ka maglangoy, magdala ka ng payong doon sa dagat. So, yun po ang disadvantage. Pero ang advantage naman po, usually po nagbibigay po ng mga incentives ang mga employer during the special day occasion para sa kanilang mga worker. Sa mga Turko, bakit napakahalaga po nito? Kasi po, kailangan po ng mga Turko ang mga araw na ito kasi kailangan nila pong umuwi sa kanilang pamilya. Ito po ay para matanggal ang kamalasan sa iyong buhay, mag-offer ka ng share what you have to the people, to the poor ones. Ito po ay simbolo ng last day of yung Hajj. Kaya kailangan mo mag-sacrifice ng lamb, i-share mo sa mga hindi po nakakakain or less fortunate people. Ito po talaga ang meaning niya, to share to who are needy. Hindi po ito na party-party, get together. So, para po sa mga typical Turkish family, traditional Turkish family, nagsasacrifice po sila ng four-legged animals. Para po sa mga modern Turkish people, mahalaga din po ito sa kanila kasi po ito po yung mga araw ng mahabang bakasyon. Aside na wala pong pasok dito, syempre merong 9 days na holiday ang halos lahat ng mga mamamayang Turkey na may kaya or nasa middle class ay nawawala sa kanilang mga city. Umuwi sila sa probinsya, pumupunta sila usually sa Antalya dito sa amin, sa Bodrum at Fethiye, at nagsiswimming po yan sila kasi it's summertime in Turkey. Ikaw po ay may asawang Turko dito at yung asawa mo po ay very conservative person, so you expect na magkakatay po talaga kayo ng animal. So usually kambing, baka at lamb. Ayan po. So ang mga modern Turkish naman, your mga very more westernized na ang style, nagbabakasyon po yan sila sa hotel, sa ibang city, sa ibang bansa, kasi yan po ang mahabang vacation. So ito po ang kahalagahan ng mga mahahalagang araw, special occasion of two special occasion, Eid al-Adha and Eid al-Fitr. Yung Eid al-Fitr after Ramadan, ang Eid al-Adha is Bayram, Kurban Bayram. So sa lahat po ng mga babayan ko or sa lahat po ng mga, to all the Muslims in the world, Eid al-Adha po sa inyo. Kurban Bayram Maskotlo also for sa mga kababayan nating mga Turko. Ito po ang inyong lingkod na si Inday Janelle. So masaya din po ako kasi 2 days, second day of Bayram ngayon, wala masyadong traffic kasi lahat ng tao nasa bahay, walang may nagtatrabaho. So medyo mahangin-hangin din po sa labas, kahit summer na dito, wala po akong aircon dito sa kwarto ni Asya kasi yung simoy ng dagat ay pumupunta dito sa loob ng kwarto niya. So mahangin-hangin. At mga kasamahan ko po ay nagtatrabaho, so ngayon panggabi ang shift ko. So ayan po, papasok tayo kahit na Ramadan kasi gusto ko po talagang magtrabaho usually during Ramadan. Kasi bakit? Kasi double salary po yan, double salary. So medyo okay po sa lahat, favorable po sa mga katulad natin na hindi po masyado religiously na
tawag dyan, na perform or ano ng mga special occasions na ganito. So kahapon ginawa ng aking pamilya po ay bumisita kami sa mga kamag-anak namin na sa side ng nanay, lola ni Asya. Punta kami sa kanyang isang lola at sa kamag-anak na nakalabas ng ICU kasi may sakit nga, kasi may cancer yon. So binisita namin kahapon ng umaga. Maagang-maaga pagising na po ako talaga kasi naglinis po ako sa baba kasi may mga bisita kami na pumupunta sa baba sa lola at lola ni Asya. Yun po ginawa ko. Naglinis ng kusina, nag-vacuum na kasi marami silang mga pusa doon. So ang dami ng mga balahibong pusa. Kasi ang mother-in-law ko po is may operation siya both hips, so hirap siyang maglakad, lalo na mataba. Yung father-in-law ko rin is yung kanilang right shoulder na operahan, so hindi masyado makakakilos ang kanyang kanang kamay, so left lang. So ako po ay naglilinis sa baba, wala naman kaming cleaner, so kung kailan ko lang gusto at kailan ako free, naglilinis do ako dun sa baba. Guys, ito po ang mga kahalagahan ng mga mahal na araw dito sa Turkey. So kung kayo ay mapunta dito, expect nyo po talaga na ganito ang mangyayari. Kung kayo po ay pure housewife or nasa bahay lang po kayo, pag matanda yung asawa nyo, marami pong pupuntang mga bata na bibisita sa inyo. Pero kung yung asawa mo naman ay medyo bata, kayo po ang pupunta sa mga nakakatanda sa inyo. So, expect nyo bibisita kayo sa mga uncle, aunties, lolo, lola, mga relative nila. Sa first day. Sa second day, yung mga second degree relative naman ang bibisitahin. Sa third day, yung mga friends. So, sa fourth day, yung mga kaibigan nyo, mga kasama ko sa dalawa, yun na po silang mingle each other. So, usually, pumunta sila sa beach, nagpipiknik sila sa park, naglalaro sila sa mga balcony ng kanilang mga farm, lalo na sa mga farm. Usually talaga ang mga Turko ay umuwi sa kanilang mga probinsya, binibisita ang kanilang mga nanay, tatay, lolo, lola at mga kamag-anak. Ito po ang napakahalagang araw dito sa Turkey. So see you next week for our next video. Bayraminaz Kutlu Olsun, Idil Adha po sa lahat ng mga Muslim na mga kapwa ko sa buong mundo. See you next week for our next video. Bye-bye.